So ngayon, ito yung patungkol sa tinutukoy natin na patungkol sa batas ng Islam. Na ang tinutukoy dito sa shirk, na kapag sumunod ka sa batas, maliban sa batas ng Islam, ay shirk yun. Kasi nga, imbis na sundan mo lang si Allah Ta'ala sa kanyang sinabi na at si Propeta Muhammad sa batas, ang tinutukoy dito ng batas, yung pakikitungo ng katawan ha, hindi yung gamit ha. Sa batas ng pakikitungo ng katawan ay ano? Ay dapat sumunod ka lang doon kasi ay tauhid ni Allah Ta'ala rububiyya yun. Kahalintulad ng paniniwala natin na si Allah Ta'ala ang nagbibigay ng biyaya sa atin, ay sa kanya ka lang hihingi ng biyaya. Kapag humingi ka ng biyaya maliban sa kanya ay shirk. Ganon din patungkol sa batas, ay dapat sa batas ka lang ng Islam humingi ng batas. Ano ang batas ng Islam dito? At hindi maliban sa mga tao na gawa lang nila yung batas. Kapag humingi ka ng batas maliban sa batas ng Islam ay shirk. Ganon din sa paghingi ng biyaya. Kapag humingi ka ng biyaya na kung saan walang may kakain maliban si Allah Ta'ala ay shirk yun. Sa Pilipinas, sino ba ang nagbibigay ng batas? Hindi ba sabi natin ng gobyerno? Ibig sabihin ba, tayo ay gumagawa ng shirk araw-araw kasi sumusunod tayo sa gobyerno? Ngayon, balikan ko lang kanina, yung traffic light, sa tingin ninyo, yung traffic light, batas ng komunidad o batas ng sunnah ni Propeta Muhammad? Komunidad. Naintindihan niyo? Pwedeng gamitin o hindi? Pwede, dapat mong gamitin kasi yan ang sunnah na dapat mong sundin. Naintindihan niyo pinagkaiba? Basta patungkol sa gamit, ay ang sunnah, sundin mo ang nasa komunidad mo. Pero patungkol sa gawain ng katawan, ay sundin mo ang batas ng Islam o si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi na ako gagamit ng microphone. Kasi nga, walang microphone sa panahon ni Propeta Muhammad. Pwede ba yon? Ano sabihin natin? Basta patungkol sa gamit, ang sinunod ni Propeta Muhammad ang kagamitan ng kanilang komunidad. At sunna yun ang sundin mo ang gamit ng komunidad mo. At patungkol sa gawain, sa paniniwala, sa salita, at sa gawain ng katawan, ay sinusunod natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang batas ng Islam. Kaya nga dito sinasabi natin, yung Maulud ng Nabi, yung pag-celebrate ng birthday ng Propeta Muhammad, sa tingin ninyo, gawain ba yun ng gamit na dapat sundin na sunna? O gawain yun ni Propeta Muhammad? Wala naman ginawa si Propeta Muhammad na ganun. Tapos sasabihin sa'yo halimbawa, dapat hindi na tayo sumakay ng jeep. Kasi wala naman jeep sa panahon ni Propeta Muhammad. Naiintindihan yung pinagkaiba? Ito kasi, para maintindihan mo, ang ginagawa mong gawain ng katawan ng pagsamba kay Allah. Hindi mo pwedeng ihalin tulad doon sa gawain ng pagsasakyan. Kasi gamit yun itong pagsamba gawain ng katawan Pagdating sa gawain ng katawan, paniniwala at salita, sundin si Propeta Muhammad. Kung ano hindi niya ginawa, huwag mong gawin. Kung anong ginawa, gawin mo. Patungkol sa gamit, kung ano ang ginamit ni Propeta Muhammad sa kanyang komunidad, yun ang sinunod ni Propeta Muhammad. Kasi kapag hindi mo paniniwalaan yan, di sana nag-camel ka na lang sa Manila. Diyan ka nang unta dyan sa may Amelia Court pag pumunta ka ng palengke. Hindi mo pwedeng pagsamaan yung magkaiba yun Naiintindihan niyo yung punto? So yun ang tinutukoy doon. Ngayon, balikan natin. Ibig sabihin ba nakagawa ng shirk si Alpan? Kapag siya ay nasa Pilipinas tapos ang sinusunod niyang batas ay batas ng maliban sa Islam, may iba't ibang batas yan. May tatlong level, tatlong stage. Unang hakbang. Kapag naniwala halimbawa si Alpab na yung batas ng gobyerno ay mas mainam pa kaysa sa batas ng Islam, fahuwa kafir. Labas na siya sa Islam, kafir na siya kay Allah Ta'ala. Kahit Muslim ka pa. Basta naniwala ka sa puso mo ng batas ng gobyerno ay mas mainam pa sa batas ng Islam, kafir ka na. Ikalawa, kapag naniwala ang isang tao na to na ang batas ng gobyerno ay pareho lang talaga ng batas ng Islam, kafir ka pa rin, labas ka pa rin sa Islam. Nung una, mas mainam yung batas ng gobyerno kaya sa Islam, kafir ka. Ikalawa, kapag ang batas ng gobyerno pareho lang ng Islam, kafir ka pa rin. Ikatlo, kapag ang isang tao naniwala na pwede daw pumunta sa batas ng gobyerno, magpahatol sa kanya, kahit naniwala ka ng batas ng Islam mas mainam, batas ng Islam maganda, pero ang ginawa mo, nagkaroon ka ng paniniwala na pwede naman talaga tayo magbigay ng batas gamit ang batas ng gobyerno. Pwede. Tama? Pwede. Pero yung batas ng Islam mainam. Pero pinahintulot mo ang batas ng gobyerno magbigay ng batas sa Muslim, ay ito ay kafir ka pa rin. Tatlo yun. Kapag naniwala ka na ang batas ng gobyerno, batas maliban sa batas ng Islam, mas mainam kaysa batas ng Islam, kafir ka, labas ka sa Islam, hindi ka na Muslim. Ikalawa, kapag naniwala ka ng batas ng gobyerno, pareho lang, maganda, katulad ng Islam, kafir ka pa rin. Ikatlo, kapag naniwala ka na yung batas ng Islam, mainam, maganda siya,
yung batas ng Islam. Pero pinahintulot mo ang pagbibigay ng batas ng gobyerno sa'yo, pati sa Muslim, kafir ka pa rin. Ngayon, dito sa batas ng Pilipinas, tayo mga Muslim, hindi naman talaga natin gusto. Wala mo may gusto sa atin eh. Pero wala tayong mapupuntahan. Ang batas ng gobyerno dito sa atin, hindi naman tayo naniniwala na mas mainam yan. Mas mainam pa rin yung Islam. Ngayon, ikatlong sitwasyon, kapag tayo ay pumunta sa batas ng gobyerno, nagpahatol tayo, at alam natin na ang batas ng Islam ay mainam pa rin, pero wala kasi tayong mapuntahan. Tama? Kasi barangay hall, hindi Muslim. Ang mayor, hindi Muslim. Ang gobyerno, ang kongres, hindi Muslim. Tama? Wala kang mapuntahan. Kapag sinapak ka, di ba? O kaya pinutuling kamay mo, saan ka pupunta? Saan ka mahingi ng tulong? Di ba sa barangay? Alangan, wala naman dito batas ng korte ng Muslim eh. Walang choice dito. Di ba? So dito ay Muslim ka pa rin. Pero sa puso mo, dapat ayaw mo talaga ng batas ng gobyerno. Pero sumusunod ka lang kasi nga walang choice. Naintindihan nyo? So nandito tayo pumasok. Muslim pa rin tayo, ayaw natin sa batas ng gobyerno sa puso natin, pero kailangan natin sumunod. Bakit? Kasi para sa ikinabubuti pa rin natin. Mas mahalaga pa rin naman mabuhay tayo.